We become the church, we become the body of the church, which is us. Tayo ito. At si Kristo ang ulo. Kaya panatilihin natin na banal ang simbahan. Pag-ibig ng lubos, tatanda ng pag-ibig niya, tanglaw sa lahat ng bansa. Sa tahanan ng poon, magtipon tayo. Sa pangako ng poon, manali tayo. Sa pag-ibig niyang wagas, ang lahat maliligtas. Sa tahanan ng poon, magtipon tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga mga Father. Para magiging karapat-dapat tayo sa tipan na pagdiriwang, kailangan natin aminin at tapuhin natin yung mga pagkakamali natin. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na luha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lumay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan mo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mangangking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahiligan. Ikaw na nalulugdog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Isama natin sa ating panalangin kaluluwa ni Peter at ang kaluluwa ni Marcelino Silio, Aurea at Mercedes, at lahat ng mga kaluluwa na nakasulat dito sa ating box. At sa lahat ng mga kaluluwa na wala ng remember sa kanila. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay na langinang ito. Dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan, at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumasa amin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo.
Sa ilalim nito may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid na ako pakalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay naglabi ng agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar ng abuso nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, bagis na may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, bagis na may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at hanggang sa klulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng poong Diyos, batis niya'y may tuwang dulo. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa batis ng poong Diyos, basis niya may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, basis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na ni Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirangan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati na baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag inyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi niya ito, at naniniwala sila sa kasulatan at sa sinasabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang simbahan, parokya, o mga chapels ay nagiging sentro ng ating pagkakaisa bilang mga Katoliko. And it is the temple, lalo na sa sinasabi sa ating Ebanghelyo, kung saan dito tayo nagkatipon-tipon dahil sa Eucharistia. The Eucharist is the highest form of prayer. At dito natin pinagdiriwang at we receive in communion the body and blood of Christ. And we become one in Christ. Kaya, binibigyan ni Kristo not only in physical structure ang simbahan, kundi binibigyan niya ng bagong kahulugan ang simbahan kung ito ang kanyang katawan. In the Eucharist, we receive the body and blood of Christ. And when we receive the body in communion, we become one with Christ. Kaya nagiging templo ang ating katawan. Nagiging templo ito. And you know, we become the church, we become the body of the church, which is us. Tayo ito. At si Kristo ang ulo. Kaya panatilihin natin na banal ang simbahan. We keep ourselves as holy. Bakit? Tayo ang simbahan. Tayo ang katawan ni Kristo. Binibigyan ni Kristo ang bagong kahulugan not only in physical structure, which is ito, this is the physical structure, but the new meaning of the church, ang katawan ni Kristo. Paano niya? Bakit niya sinasabi? Sinasabi dito sa mga Hudyo, bigyan mo kami ng palatandaan o miracle kung bakit nagiging there is an authority na paalisin lahat ito. Ang sabi niya, sirain niyo ang simbahan ito at i-build ko in 3 days.
Kaya sabi ng mga Hudyo, we built this church for 46 years at itatayo mula sa 3 araw. Dahil hindi nila naintindihan, ibig sabihin ni Jesus ang kanyang katawan. He will be died, and He will resurrected in 3 days. Kaya binibigyan ni Kristo ng bagong hulugan ang templo. Ito ang kanyang katawan. At tayo, the body of Christ, tayo ito. Kung saan ang Eucharistia ay nagiging mahalaga, the highest form of prayers na ginaganap natin sa simbahan. In the physical structure natin, doon tayo nagkakatipon. And we worship through Eucharist. Paano natin ito when we worship? That in our relationship, we keep it as holy. Because the one that we receive is holy. Christ, the body and blood of Christ is holy. So we keep our relationship as the temple of Christ, as the new temple. Our relationship, our heart is the new temple. And we keep it as holy. Because the one that we receive is holy. And we need to keep that presence. Remember, sabi ni Kristo, kung saan mayroong 2 o 3 nagkakatipon, nandun ako sa gitna nila. We keep that promise. We keep that in our prayer. At it is our hope. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung marami tayong problema, nabibigatan tayo, remember, in prayer, Christ is in our midst. Kaya, manatili tayo in the presence of Christ. Why? Because in the presence of Christ, there is love. There is life. There is truth. And there is justice. Kaya, manatili din tayo dito and we keep our relationship as holy because Christ is in us, who is working for justice, who is working for truth, who is working for love, and He is Himself the love. Christ Himself is love. Nanatili ang pag-ibig ni Kristo dito sa puso natin. Kaya manatili tayo sa Kanya. We keep our relationship connected with God, connected with Christ. As we are the temple which Christ lives in our heart, manatili tayong connected sa Kanya at manatili tayong banal. Huwag natin gawing market yung templo kung saan merong nakawan, kung saan merong chismisan, kung saan merong siraan. Yung relasyon natin sa Panginoon, hindi natin gawing market, kundi gawin natin banal na manatili dito ang katotohanan, justice, ang pag-ibig, at ang buhay. And we keep it as holy as we are the body of Christ, the temple of Christ. Amen. Nananahan ang aking tagapagligtas sa buhay ng templo ang kanyang simbahan. Isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Ang pangdaigdigang simbahan, naway mabuo sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang pagliliganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang
ang baturang pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Atin namang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa usaling ito ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Ang mga yumao, laway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay sa templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Inaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makakapahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give to you alone every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kakurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugulitan namin ang araw noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mo kaming maging alay sa lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong niloob dito sa gusaling itinayo namin, ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming paglulugo upang iyo'y makarating. Dito mo inilalahat at laging ginaganap ang paghihiwatig mo pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilala sa amin ang nananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanan, may kapanalig sa buong daigdig, at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na nakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin natin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at i-reperto namin Obispo kasama ang kanyang katuwang sinulid at ang kanang kapanihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang pagigapati kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na lugod-lugod sa iyo, may pag-iwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga ng kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Prayer for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer Thee the most precious blood of Thy divine Son, Jesus, in union with the masses throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, And let your perpetual light shine upon them. may they rest in peace. Amen. May their souls and the souls of all our beloved brothers and sisters and all the departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy